Sang mga nagligad nga Domingo, na batian naton ang mga lain-lain nga gamahanan nga buhat ni Jesus. Sang mga duha ka Domingo nagligad, nabatian naton kung paano sa sulod sang sinagoga, paagi lang saya pulong gintabog ni Jesus ang mahigko, malain nga spiritu sa isa ka tao sa sulod sang sinagoga. Sang nagligad nga Domingo, maski way sang pulong, si Jesus nagpalapit, no, sa ugangan nga babayi ni Pedro, uyatan iya kamot, kag pabangon siya, kag naayo siya sa iya ilanan. Sa karon nga Domingo, nabatian naman naton ng isa ka pag-ayo sa isa ka aruon. Diri makita ta hindi lang sa pulong, kag hindi lang sa buhat, kundi sa pulong kag buhat, ginayo niya ang aruon. No? Paagi sa iya pagdapot sang iya kamot kag pagtandog sa aruon, kag paagi sa pagsiling niya, gusto ko mag-ayo ka, na ayo na tiluan ang aruon nga tao. Sa unang higayon sa pagsaysay ni Marcos, na batian kag nakita ta nga isa sa mga pamaagi, pero hindi amo niyang perme nga paagi, sa pag-ayo ni Jesus sa mga masakiton, amo ang pagtandog sa mga masakiton. No? Ang katingalahan pa diri, ang tao nga bawal tandugon, pwede niya man tani ayuhon nga hindi tandugon, pagi lang sa iya pulong, o pwede sa iban nga gesture nga hindi matandog, pero gintandog niya, kag dira sa iya pagtandog, naayo ang aruon. Sa aton pagpamalandong karon nga Domingo, pamalandungan ta ang kahulugan sining pagtandog ni Jesus nga nagdala sang pag-ayo, paglimpyo sa aruon. Una nga kahulugan sang pagtandog ni Jesus, nga ang pagtandog ni Jesus amo ang pagtandog sang kaluoy. Ang ikaduha, ang pagtandog ni Jesus amo ang pagtandog sang pag-iuli. Ang ikatatlo nga kahulugan sang pagtandog ni Jesus amo ang pagtandog sang pag-ako. So pagtandog sa kaluoy, pagtandog sa pag-iuli, pagtandog sa pag-ako. The touch of compassion, the touch of reconciliation, the touch of owning our sins and weaknesses. Una, ang tandog sang kaluoy, the touch of compassion. Sa panahon ni Jesus, wala na grabe nga madangatan ang isa ka tao sa anuman klase nga pag-antos. Luwas sa pag-antos sa isa ka aruon. Ginakilala nila nga ang tao nga roon, isa ka tao nga buhi pa patay na. No? Is a living dead. Amo nang pinaka-grabe, sobra sina wala ka na makita nga maagyan ang tao nga mga pag-antos diri sa kalibutan. No? Dira sa aton nga unang pagbasa, dira ta maintindihan kung anong klase nga pag-antos. No? Sa tuod-tuod lang, objectively, hindi mismo ang sakit ang grabe nga pag-antos na angkon sang aruon. Kaya ang leprosy, ang aro sa panahon ni Jesus kag sa panahon sa Biblia, lain sa aruon nga leprosy nga pag-intindi sang modern medicine. Sa modern medicine, ang leprosy ginatawag nga Hansen's disease. Kay ang doktor nga si Hansen nag-analyze ang klase sang sakit nga technically, specifically ginatawag nga leprosy. No?
lain siya sa leprosy sa Bible, kay mas malangkubon ang leprosy sa Bible. Kaya ang Hansen's disease, specific siya, causes ang bacteria, ga-cause ang deterioration sa nerve ending mo, nga madulaan ka sang sensation, tungod madulaan ka sang sensation, mapilas ka, hindi mo mabatyagan, madunot na lang imo kamot. No? Causes ang bacteria. Hindi siya highly contagious ang Hansen's disease. Kay matransmit lang siya paagi sa nasal discharge, parehas ang sipon. So kung simple lang nga touching, contact, maski laway pa, hindi ka matakdan sang leprosy ang Hansen's disease. Pero ang biblical leprosy, hindi amuna ka specific. Maski simple lang skin disease, may bukol lang ka sa imong balat, may ara lang ka sang arikis, scales, no? May mga nuka ka sa imong skin, kagalap ta siya, kagdugay mag-ayo, gina-consider na ina siya nga aruon. No? Sa gani kung may mga arikis ka, skin disease sa panahon ni Jesus, kag sa panahon sa Biblia, gina-consider na nga leprosy. Once nga na-verify sang pari ka, nga pari man mag-examine, no? Kung may leprosy ka, nabatian natin sa Bible, i-social distance ka, ng social distancing, dugay na no, sa Bible. So ipagwa ka sa imong village, sa imong pamilya, hindi ka nakabalik sa ila until nga maayo imong skin disease. Kag gindescribe dito nga kailangan magsuksok ka sang gisi-gisi nga payo para makilala ka nga aruon i-disheveled imong buhok, tabunan imong bigote, no, etc. Kag magsinggit ka layo pa nga aruon. Kag ang tao amo nang grabe nga pagantos, no? Ihiwalay ka sa pamilya, sa village, magkinabuhi ka lang sa imo, guwa sa sibilisasyon dito sa guwa sang sibilisasyon. Sarili ka mangita sang pagkaon mo, kag pahuwayan sa mga kuweba, kag din ka mga bato magtulog. Gani ginakilala ka na sa imo pamilya nga patay ka na. Kay ang chance mo nga mag-recover daw almost impossible. Ngagapati sila Diyos lang ang makabulong sa imo, way na may makabulong sa imo. No? Gani si Jesus, sa anuman nga rason, way takabalo, he encountered someone, hindi lang nagaantos, kundi nagaantos gid sang grabe. Sa grabe nga pag-antos, ang kultura, kag susyudad, kag reliyon naghambal sa iya nga, likawan mo ini nga mga tao nga nagaantos, magpalayo kag sila man magpalayo sa imo. Pero si Jesus, hambal diri sa aton, sa pagbati niya, sa aruon nga nagpalapit siya, nagpangabay kag naghambal, kung gusto mo, malimpyo mo ako, maayong mo ako. Ang unang reaksyon ni Jesus, hindi ang pagtandog. Ang pagtandog niya, pagdampot niya sa kamot, pagtandog, expression lang sa una niyang reaksyon. Hambal sa Bible, diri sa aton nga ebanghelyo, ang unang reaksyon ni Jesus, amo ang dako nga kaluoy. No? Sa atubangan sang grabe nga pag-antos sang tao nga ginasikway sang katilingban, naluoy si Jesus. Anong bot siningon sang kaluoy sa Biblia? Sa Biblia madalom ang kahulugan sang kaluoy. Ang kaluoy una sa tanan, may ara sa kadaluman ni Jesus sa iya tagipusoon nga may natandog dito, may nagtarog kung sa Cebuano pa. Daw hindi lang siya katulok, may naguyog, may daw may nagkusi, daw may naghikap, daw may nagtulod sa pinakasulod sang iya kalag sang tagipusoon sa iyang nga nakita tao nga grabe kag sobra gid ang pag-antos. Sa bagay nga hindi na siya katulok lang kay may natandog sa sulod niya. Gindala siya nga magpadapit sa tao kag tandugon. Kag hindi niya na mabayaan ini nga tao nga grabe ang pag-antos. Kailangan updan niya siya sa iyang nga pag-antos. No? Kag hindi lang updan, kailangan kung hindi niya man hindi na lang updan, kundi paningkamutan niya gid nga himuon ang tanan sa makaya niya nga makagwa ang tao sa iya pag-antos. Kag hindi gid biyaan ini nga tao hasta nga hindi siya makahalin sa iya nga pag-antos. Kag masigurado 100%
nga okay siya. Ang kaluoy, hindi ka laluoy ka, tagaan mo lang siya piso, biyaan mo siya, okay na. O tagaan mo siyang piso tungod kay para mahalin siya, kay naugtas ka siya, para madulak siya sa pananaw mo. No? Hindi na yan kaluoy. No? Ang kaluoy nga may natandog sa pinakadalom sang kasing-kasing mo, mas dalom pa sa kasing-kasing mo, sa imo kalag kag espiritu, nga hindi ka lang makatulok sa iya pag-antos, ginadala ka nga magpalapit sa iya, kag may himuon ka, nga makagwa sa siya nga pag-antos, kag hindi ka man mapahimutang kung sa Cebuano pa, hindi ka marabutay kung sa Ilonggo pa, basta nga hindi siya makagawa man sa iya nga pag-antos. No? Amo nang kaluoy ni Jesus, amo nang pagtandog niya. No? Secondary lang tong gahom nga nagwa, nag-ayo sa aruon. Amo man ang hangkat sa aton nga mga Kristiyano, gintawag kita nga mangin sumulunod ni Kristo sa iya kaluoy, sa pag-atubang naton sa mga nagaantos sa atubangan ta, nga ginsalikway sang katilingban. Tani hindi ta sila isalikway, tani sa tagakita ta sa mga grabing nagaantos nga ginsalikway sang katilingban, no? Kabay pa may matandog sa aton tagipusoon, may matarog sa aton tagipusoon, no? Kag madala kita sa pagpalapit sa ila kag hindi sila biyaan, kag mahimo naton ang tanan agud nga makagwa sila sa ilang pag-antos, labi na sa grabe nga pag-antos. Amo na ang kaluoy, amo na ang compassion sa Biblia, amo na ang ginhimo ni Jesus. Ang ikaduha, amo ang tandog sang paghiuli. Sa nahambal ta, ang tao nga aroon, ang grabe nga pag-antos niya, amo ang pag-antos nga hindi gani ang physical illness kay kung sa atol lang na, no? Pero tungod kay ginhiwalay siya sa mga pinalangga niya sa iyang village, kag ginpaistar siya sa lugar nga guwa sa tawhanon nga sitwasyon, grabe ang pag-antos. Kag grabe pa nga pag-antos ang tao nga roon sa nahambalta, ginakilala siya nga nagaantos siya sina amo nga grabe kag ginahiwalay siya tungod kay grabe iyang sala, na hiwalay man siya sa Dios tungod sa iyang dako nga sala. Gani importante kag kay Jesus nga hindi lang idapot iya kamot, kundi tandugon niya nga roon para ipakita sa roon nga ginahibalik siya, ginapahiuli siya. Hindi lang dira kay Jesus, kundi paagi kay Jesus, ginabalik siya dira sa iya katilingban, ginabalik siya sa paghiusa dira sa Dios. Kay dira gid ang tudtuod nga kaluwasan. Hindi lang siya maayo sa iya nga skin disease, hapaw lang na, no? Kundi ang tudtuod nga pag-ayo nga salvation, nga mahiusa siya sa tao kag mahiusa sa Dios. Kag ang pagtandog ni Jesus amo na gadalasang tutuod nga paghiuli, no? Pagbalikay, no? Amo man ang hagit sa aton, no? We reach out sa iban nga tao agud nga mahiuli kita, maisa kita sa isa kag isa, paglabaw sa tanan paagi sa paghiusa naton sa usa kag isa, mahiusa kita sa Dios. O paagi sa paghiusa naton sa Dios, tutuod gid nga mahiusa kita, mahiuli kita sa isa kag isa. Amo nang tandog ni Jesus, ang tandog sa paghiuli, ang tandog sa paghiusa, no? Ang ikatatlo, amo ning usual ng third point ko, usual in the last 5 years sa akong pagkapari, yung mga punto nga sa ulihi nga mga tinuoy ko lang na intindihan kag na experience siya sa kinabuhi sa akong pagtuo, no? Ang tandog sa pag-ako, no? Ang paghikap sa pag-ako, the touch of owning, especially our weakness and sins. Sa aton ebanghelyo na batian ta, no? Nga si Jesus nagtandog sa masakiton sa roon. Ang iban nga mga exeget ga-explain, no? Amuning naandan ko sang una, amo na budlay ko ni maintindihan ining tatlo nga punto. Ang kasaganan ng explanation sa mga exeget kag theologian, tungod si Jesus, ang Dios nga nahimo nga tao, may gahom siya isip Dios. Siya ang ginhalinan sang tanan nga kaayo kag pag-ayo.
Gani isang pagtandog niya sa masakiton, ang gahom niya bilang Diyos nga nagaayo, nagkadto halin sa iya, pakadto sa aruon, nga nag-ayo kag naglimpyo sa aruon. No? Pero may mga nabasa ko nga mga especially theologian kag poet, no? Si Bon Baltasar ang theologian, ang poet si John C. Daw sa ila, hindi lang one-sided love affair, Valentine's karon, nga ang gahom nagkadto halin sa Dios pakadto sa tao nga may sakit, kag naayo ang may sakit, sang mas gamhanan nga gahom, nga makaayo nga gahom sang Dios. May other side of the love affair, no? Ang sakit daw, nagkadto man kay Jesus. Sa paghalin sang gahom kay Jesus, sa pag-ula niya sa iya gahom bilang Diyos sa taong masakiton, nagsulod man ang sakit, kag ang sala, ang pag-antos sang tao kay Jesus. Amo na nadula dito sa tao kay nagkadto kay Jesus. Amo gani na ang explanation nila nga si Jesus, pagkatapos niya nga maayo ang aroon, hindi na siya kasulod sa mga kabaryuhan kag sa mga lungsod, sa mga banwa, tungod kay ginconsider na siya nga siya aroon na, siya mahigko na, siya makasasala na. Kay ang sala kag higko kag pagsikway sa tao, nagkadto na sa iya. Allow me to read a poem by John C. No? Sa English galing, no? Try ko mag-translate sa Ilonggo. Daw, way ko panahon kag minus akon nga Ilonggo. This is the poem. No? Pag-describe ni John C. sa mga pag-ayo ni Jesus, ang title sa iyang poem, The Pain of Jesus. When crutches were thrown away, did Jesus limp after the running cripples? Did his eyes dim when Bartimaeus saw? Did life ebb in him when it flowed in Lazarus? When lepers leapt in new flesh, did scales start to appear on the back of his hand? The Gospels say, Jesus felt power go out from him, but neglect to say whether at that moment pain, suffering, even death started to come in to him. Did the Son of God take on ungrown legs and dead eyes each time he touched people with ungrown legs and dead eyes? In the terrifying knowledge that pain does not go away, but only moves from men to God. No? Ang punto diri, no, sa pagtandog ni Jesus, ginako niya, ginkuha niya ang sala. Hindi palayo, pahalin, kundi pakadto sa iya, pagdalhon niya sa krus, kag didtugit tutuod mapatay ang sala, kag tanan nga pag-antos. No? Anong hagit sa aton nga ipasa tatanan ang sala kay Jesus, kag pag-antos ta, kag siya lang mag-antos kag kita okay lang. Ang may isa man ka theologian nga German naghambal, this touch of owning, this touch of assumption of our weakness is not a substitution. We are called to follow the crucified Christ in Mark. Hindi lang kita magpalapit sa iya kag mangayo, mangin pareho kita sa iya, to reach out people out of compassion, to reach out people to bring them back to society, to bring them back to God. But in touching people, we are like Christ. We must be willing nga mag-antos, salon nila nga pag-antos. Salon ng ilang sakit, salon gani ilang kamatayon. Akoon gani, kag atubangon ang konsekwensya maski sang ilang sala. Kay dira lang makita ang tutuod nga touch of compassion, touch of reconciliation ni Jesus. Hindi na matabo ang una, ang compassion kag reconciliation, kung wala ang touch of assumption. No? Kay tapos lang nga maluoy kita matandog, magbulig,
Pero once nga ako na naton, daw matubang na kita sa konsekwensya nga kita mag-antos kung magbuli kita. Hindi, time panay. So, okay kita mag-reconcile sa iban, pero sa pag-reconcile naton, kita nang ginaaway. Iba kung magpatunga ka sa gaaway, ikaw ang masumbagan, ikaw ang mapusilan. No? Handa pa kita magpatunga, mas kita masumbagan, kita magsalo sa sumbag. No? Then the touch of owning. No? Then when we do that, then we become instruments and signs of God's touch of compassion and reconciliation. Only that touch could truly bring true healing and holistic healing to our community. Gani, sa sining panahon sa COVID-19 o pandemic, no? Ayo kita kay Jesus, hindi lang kita tandugon nga maayo sa pisikal. Ani sa pagtandog niya, makita tang iyang kaluoy, ang iyang tandog sa paghiusa, kaglabaw sa tanan, ang tandog sa pag-ako. Agod, pagkatapos sining pandemic, hindi lang kita maayo physically, then our touch of other people, we learn to touch other people, hindi sa touch nga bastos. Kundi touch of compassion, no? Touch of reconciliation, and much more, the touch of owning, the touch of assumption. Sa panahon ngayon ni daw, tapos ang manag-iyas ang mga butang kag mga manami kag mga gamanan nga butang, hadlok kita mag-angkon sang mga sakit, sang mga sala, sang iban. Kay maski ang aton sakit kag sala, hadlok gani kita nga akuon. Ginapasa tapos sa iban. No? Kabay pa, again, our prayer and hope that in this time of pandemic, we'll be touched by the touch of compassion of Jesus, the touch of reconciliation, the touch of owning, that transformed by this touch, our touch may turn into a touch of compassion, to touch of reconciliation, and touch of healing.